thank you. Good morning po sa inyo lahat. Please open our Bibles to 2 Chronicles chapter 32. Saglit lang po babuksan ko lang po ito. Second Chronicles chapter 32. Kung nandun na po kayo, so 2 Chronicles chapter 32, we'll be reading verses 1 to 11 responsibly. So I'll begin at verse 1. So verse 2 po kayo. May I ask everyone to please rise to give God due honor and reverence. Verse 1. After these things and establishment thereof, Sennacherib king of Assyria came and entered into Judah and encamped against the fenced cities and thought to himself them to win them for himself. He took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the fountains which were without the city, and they did help him. Also, he strengthened himself and built up all the wall that was broken and raised it up to the towers, and another wall without, and repaired Millo in the city of David, and made darts and shields in abundance. Be strong and courageous, be not afraid nor dismayed, for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him, for there be more with him, with us, than with him. After this did Sennacherib king of Assyria send his servants to Jerusalem, but he himself laid siege against Lachish and all his power with him, and to Hezekiah king of Judah, and unto all Judah that were at Jerusalem, saying, Verse 11 together. Doth not Hezekiah persuade you to give over yourselves to die by famine and by thirst, saying, The Lord our God shall deliver us out of the hand of the king of Assyria? Let us pray. Our great God and Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na mag-aaral ng inyong salita. Turuan mo po kami, kayo nga po ang siya magturo sa bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po kami ng receptive hearts that we can fully understand and receive your word, Lord. If there's any stain of iniquity, Lord, we ask for forgiveness. We ask for cleansing. And Lord, give us focus to your word, Lord. Pag-ingatan mo po ang mga kapatiran namin on their way here. Kayo nga po ang siya mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin na naka-online, na may karamdaman, kayo nga po magpagaling sa kanila. Pag-ingatan nawa ang mga kapatiran namin na nagtatrabaho sa abroad. Kayo nga po siya mag-ingat lagi sa kanila, Panginoon Diyos, at magbigay ng kalakasan. Ang lahat ng ito binabalik namin na may pagpupurit pa. Salamat sa iyo, matamis sa pangalang Jesus. Amen. Please be seated. Okay. Sige po, punta na po tayo sa ating slide, sa ating PowerPoint presentation. Okay. PowerPoint please. Ayan po. So, doon po sa, kung natatandaan nyo, last Sunday, mga taong nandito, pinag-aralan po natin yung bas relief, di ba, ni Sennacherib. So, yun po ay nandoon ngayon sa British Museum. So, hindi po natin ini-encourage yung ginawa ng British government, yung expeditionary forces, pero siguro inallow din ng Panginoon kasi na-preserve. Kasi yung mga Muslim, kung makikita nila itong mga ito na may mga images, sisirain nila yan. So, one way din siguro na na-preserve yan. One way din. Pero hindi naman ginastify yon ng Panginoon na ninakaw nila.
Kasi kinolekta pala nila. Strong word nga pala yung ninakaw. Pero kinuha nila yan doon sa lugar ng Nineveh. Okay? Okay na po. Pakiano naman po ating PowerPoint. PowerPoint, please. Yan. Ano po sa unang-una pa. Mas una pa po. Yan yung bas relief. Diba? So sa British Museum, kung kayo po ay pupunta na Inglaterra at magtatrabaho roon, pakipuntahan po ito at picturean nyo at send sa akin para medyo malinaw yung copy picture. So okay. So napag-aralan na natin yan last week kung ano yung bas relief na yan. Next slide please. Sa bas relief na yan, makikita natin yung muka ni Sennacherib. Yung binasa natin kanina, yung napag-aralan din natin last week. Yan ang mukha po ni Sennacherib. Magandang lalaki siya. Diba? Hindi siya pangit. So yung pong nakaupo na yon sa... pakibalik po. Pakibalik. Yung nakaupo na yon sa lower right, yan po ay si Sennacherib din na nakaupo sa trono. Yan. Yung pala si Sennacherib yung nakatayo. Yung Diyos niya pala yon. Yung Diyos niya, si Nisroch, tinadasalan niya. So yan, nasa trono. Okay, next slide please. Ayan, next slide. Yan. So yan yung procession, yung nasa lower left, tsaka yung umaatake na sila sa Samaria. So yan yung mga na-discuss natin last week. Next slide please. Ayan, ito na yung court. So ganito yung itsura nung trono ni nung court. Kung nandoon yung trono ni Sennacherib. Si King Sennacherib, ayan yung bas relief. Kung makikita niyo yung sa lower right, nandiyan yung bas relief sa gilid ng kanyang court. King's Court na tinatawag. Next slide please. Ayan po, diniscuss din po natin yan last week, yung Sennacherib's prism. So hindi na po natin yan i-discuss, di ba? So nakita natin dyan sa Sennacherib's prism, Sennacherib's cylinder, na talaga nagpa-parallel sa Bible, ito ng Diyos. Okay. Okay, sige. Next slide please. Punta po tayo dun sa S.R. Haddon's Victory Stele. Next slide please. Yan. Diyan, binanggit po si Manasseh at saka si Tirhaka. Si Tirhaka is a Nubian king, pharaoh ng Egypt. So, diyan, tsaka na natin didiscuss yan. Yung Victory Stele na yan ni S.R. Haddon. Next slide please. Next slide please. Yan. Okay, sige lang po. Sige pa po. Yan. So yan yung diniscuss natin last week. 'Di ba? Kaya ayaw ni Jonah pumunta ng Nineveh dahil nga salbahe yung mga Assyrians. Bakit? Pinupugutan nila ng ulo sa harapan nilang mga tao na nasa wall para ma-discourage ng lumaban. Huwag na kayong lumaban, ganito lang mangyayari sa inyo, sumuko na lang kayo. 'Di ba? So, tapos lalagay yung ulo, the decapitated head, doon sa spike. Yan. Lalagay nila. Next slide please. Or, imimame nila. They're going to cut off the legs. Ayun po, doon sa lower left picture, kung makikita ninyo. Tapos doon naman sa kanan, ay pinapasukan ng kahoy, ng pole. Yung katawan ng tao, matulis. So, ipapasok sa torso. So, yan yung mga torture, brutal atrocities ng Assyrians. So, makikita natin, pag-aaralan natin kung ano ang mangyayari sa mga Assyrians na to. Next slide, please. Ayan. They are flayed alive. Sabi nun, binabalatan sila ng buhay. So, pumapalahaw yung mga tao na yan, malamang humihiyaw yan sa sobrang sakit. So, ganyan po kabrutal yung mga Assyrians. Kaya nung sinabi ng Diyos, yung susunod na slide, please. Ayan, yung mga matitira na mga babae, mga bata, gagawin namang slaves. I-repopulate yung lugar, sila, i-deport sila, dadalhin sila sa ibang lugar. Tapos pagtatrabawin sila ron. So, parang ginawa rin ng Nazi. Ganun po yung ginawa ng Nazi. Diba? Kinuha nila yung mga Jews from France, from Netherlands, from Germany, dinala nila sa mga concentration camp or labor camp. Sa Dachau, sa Sobibor, tsaka sa Auschwitz. So, ganun po yung ginawa rin dito. Ganun po yung same style din po yung ginagawa. So, kaya tayo nag-aaral ng history because history repeats itself. So, paulit-ulit lang. Kaya magugulat kayo pag nag-aaral kayo ng history. So, magugulat kayo na, ay,
Ganun na pala yung ginagawa noon. Katulad nung sa Quiapo, di ba, yung nakikita niyo yung sa Nazareno, di ba, yung nagkakagulo yung mga tao na pinuprosesyon yung imahe, yung image ng Nazareno. Pag nag-aral kayo ng Babylonian Chronicles, makikita ninyo na the same din, na may mga prosesyon sila. Tignan nyo, panoorin nyo yung mga Japanese documentaries, may ganun din sila eh. Makikita ninyo na nagpuprosesyon din sila, tapos magugulo rin yung maraming tao, crowded, di ba? So doon tayo niligtas ng Panginoon Diyos sa ganung klase ng reliyon. 'Di ba? Inalis tayo doon, kaya tayo nandito. Ito yung tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya sana wag nating ma-neglect itong habit na ito of meeting together. Let us not forfeit the blessing. We have to be here early. Kaya sa mga kapatiran namin on the way, we encourage you to hasten your steps and be here para mapakapakinig pa po kayo, makahabol kayo. So next slide please. So ayun yung mga ganyang gawi ng mga Assyrians, yun na naging dahilan na hindi justified yun si Jonah, yung ginawa ni Jonah, mali yung ginawa ni Jonah. Sasabihin ko po sa inyo na mali po yung ginawa ni Jonah. Kaya lang, bakit nagawa ni Jonah? Ito po yung mga bagay na yun. Dahil nga sa brutal atrocities ng Assyrian Empire, hindi niya matanggap, di ba? Na, Panginoon, bakit mo ngayon ililigtas pa yung mga yan? Puksain mo na lang yan. Gawin mo na lang yung nangyari. Michael's translation lang po ito. Wala po ito dun sa Bible. Magbasa po kayo para makuha niyo yung tamang account. So parang ganito lang naman yung sinasabi niya. Kung pupuksain mo yung Panginoon, puksain mo na. Di ba? Kaya, di ba yung ginawa ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah? Siguro kaya naghihintay sa labas Si Prophet Jonah Gusto niya mangyari yung nangyari. Doon sa Sodom and Gomorrah, mangyari sa Nineveh. Di ba? So hindi nangyari yon. May ibang nangyari sa Nineveh. Pero nasira. Utter destruction to oblivion. Dinurog talaga. So makikita po natin. Ayan yung Hezekiah's wall. So maaring dyan, nagpunta sila Rabshakeh, Rabsaris, yung mga emissaries ni Sennacherib. At dyan sila nagsabi sa wall na yan, sumuko na kayo, di ba? Nandyan yung pinapasuko na sila. Katulad ng binasa natin kanina, di ba? So next slide. Ayan. Ayan yung Via Maris. So makikita niyo yung Tel Aviv. Ayan, Tel Aviv, Yafo. Yun yung present day ngayon na Joppa. Yafo na po yung Tel Aviv, Yafo. Ito po. So medyo may pagka-modern tong naghalo. So may Beersheba, may Ashkelon, may Ashdod, may Gaza, pero may mga modern day cities silang nilagay dito. Pero kaya ko to napili kasi para makita niyo yung terrain, 'di ba? Na hill country, mountain, yung Jerusalem. Kaya hindi dito dumirektang umatake ang Assyrian Empire. Umikot sila rito. Kaya napuntahan nila, nadaanan nila on en route, madadaanan yung Libna, Azekah, at saka yung Lachish. Kaya yun yung mga tinuro natin last week, di ba? Philistine area, ito po, Pastor. Itong Ashdod, Ashkelon, tsaka Gaza. Ngayon sa Gaza Strip. Pero itong parte lang na ito yung hawak ng Gaza, ng mga Philistines. So yung Ashdod, tsaka alam ko yung Ashkelon, nasa Israel na yan, yung bayan na yan. Ayun yung binobomba ngayon. Ito tama. May mga rito, may mga communities, yung mga Jews, na pinuntahan, sinugod ng mga Hamas. So, until now, it is still volatile, yung region na yan. Kakagulo-gulo pa rin, di ba? So ito yung panahon na yun, na magulo pa rin talaga. Di ba? Next slide, please. Ayan, yung bas relief. Next slide. Ayan, next slide pa. Ayan, yan yung Lachish. Yan yung artist rendition. Yan yung actual na na bas relief. Tapos ginawa niya ng pattern, yung drawing. Tapos inelaborate kung ano yung ginagawa ng tao. Kung makikita niyo yan sa screen, may mga nagpapana, may tapos sumusugod sila. So, citadel yung Lachish, fortress. Kaya makikita nyo, di ba? Diniscuss na natin yan last week. Okay. Next slide, please. So, yan yung Lachish. Ayan, sinusugod nila. Next slide. Yan. Yan yung modern day Lachish. So, hindi na siya
na-rebuild. Kung makikita nyo sa Joshua, yung Libna at yung Lachish, may hari na tinalo ng mga Israelites. So nakuha lang nila yan sa mga occupants nung panahon ni Joshua. So ayan yung ramp. Diyan umakyat yung mga, kanina yung army. Diba? So bali, habang umakyat sila dyan, binalaglagan na sila ng mga bato, pinapana sila. No? Next slide please. So yan, aerial photograph nung Lachish. So ito yung ramp na kanina pinapakita. So mahirap talagang akyatin. Fortress Citadel yung Lachish. So tingin ko ito yung yung hole na yun yung well. So umuulan diyan sa Israel, sa part na yan. So sinasahod po nila ulan. Kaya nakaka-maintain sila ng water supply. So masusurvive nila ng matagalan na siege. Ayan, next slide please. Ayan, Lachish. So introduction lang po ito Ayan, Lachish. Ngayon yung Lachish po, ayan, Ostrakon. Ang tawag po sa Ostrakon, yan po ay mga inscription sa mga piraso ng mga pot shred. Yan ay inscription. Sunulat nila yan. Hindi ko alam kung yung mismong pot, ay yun na yung letter nila na papadala. So nakuha po yung pira-piraso. So ngayon, dyan sa Ostrakon number 2, mayroon pong binanggit na pangalan ng Panginoon Diyos. Yun, Yahweh. Ayan. Sabi sa Lachish Ostraka, ayan, 589 BC. To my Lord Joash, hindi po siya yung hari. Malamang unknown commander po yan. Hindi po siya yung hari. May Yahweh give you good news at this very time. Who is your servant but a dog? That my Lord should remember his servant. May Yahweh give my Lord first knowledge of anything you do not already know. So ito po yung mga nakuha ng mga Ostrakon. Yan na po yung translation. So kung makikita nyo po, may sulat po ng Hebrew inscription do sa mismong original. So tinranslate na lang po ng English. Okay. Next slide please. Ayan. Lachish Ostrakon number 3. Sabi dyan, Yahweh. Ayan po yung mga makikita natin. Hoshea, Uriah, Elnathan. Yan po ay makikita sa Jeremiah 26 verses 20 to 23. So yan po, na-unearth nila yan. So hinukay nila yung Lachish. Yan po, unti-unti, nakuha nila yung mga pieces na yan. May mga translation. Ayan, hindi ko na po mabasa. Medyo maliit po. Yan, your servant Hoshea, this letter to report to my Lord, ayan, Joash. So yung pa rin po. So mga warnings po yan. Ito po, yung blue na yan sa lower right, warnings to surrender to Nebuchadnezzar or die. So may mga warnings po dyan na sinasabi. Ayan, yan. Next slide please. Ayan. Ito naman yung, pakibalik po. Ayan. Ayan daw yung Lachish Ostrako number 4. Ayan po. So makikita natin na parallel sa Bible kung ano man yung mga natatagpuan na artifacts. Wala pong kumukontra sa Bible, sa mga nakukuha nila. Ayan. Lachish Ostrako number 4, Yahweh, Signals of Azekah. Sa Jeremiah rin po yan. Jeremiah prophesied to Zedekiah when Nebuchadnezzar's army attacked Jerusalem and all the remaining cities of Judah, that is Lachish and Azekah, for they alone remained as fortified cities among the cities of Judah. Sabi po. So, ibig sabihin po, nung sinugad to ni Sennacherib, itong Lachish, na-rebuild po yan. Kaya nung panahon ni Jeremiah, nag-exist na uli yung Lachish. Ngayon, next slide please. Tingnan po natin yung Lachish Ostrako na yan. Yan din yung kanina. We are watching for the signals of Lachish according to all the indications which my Lord hath given, for we cannot see Azekah. So, ibig sabihin, nung nasa Jerusalem sila, hindi na raw nila makita yung signal ng Azekah. Yun na lang daw Lachish ang nakikita nila. So nadurog na ng Babylon. So nakikita natin na itong Lachish Ostrakon, doon po nakuha yan sa Lachish. Okay. Next slide please. Lachish Ostrakon number 9. Shelemiah. Jukal, son of Shelemiah. Doon po. So, ayan po nakalagay dyan. May Yahweh cause my Lord to hear reports of peace and of good news, and now give 10 loaves of bread and 2 measures of wine. Bring back to your servant a word by the hand of Shelemiah concerning what we must do tomorrow. So, ayan. So, mga niyan, mga nagsusulatan sila ron. Kasi nga ho, nung panahon na yon, hindi pa available ang papel.
So napakapalad po natin ngayon na tayo po ay pumunta ka lang sa tindahan, makakabili ka ng papel. Nung panahon na yan, kailangan napakagaling mo magsulat. Bakit? Hindi po pen ang ginagamit na panulat. Kung hindi, pangsinsil. Yung, ano bang tawag doon? Basta yung ginagamit nila, parang pait. Di ba? So kailangan sisinsilin mo yung bato. Di ba? Pinupukpok mong gano'n yun. Hindi gano'n kadali magsulat nun, ha? Di ba? So tayo, mapalad tayo, itong generation natin na to, itong era natin na to, meron tayong papel at nakakapagsulat tayo. Meron na rin naman silang papel, pero yung mga parchment, yung mga scroll, ay napakamahal po. Tinatabi nila yon, di ba? Tinatago nila for a special occasion. Okay. At saka po nung panahon ni King Josiah, dahil nga salbahe yung kanyang lolo at saka yung kanyang tatay na si King Manasseh at saka si King Amon, ay tinago po ng mga pare yung mga scrolls, yung mga Word of God. Yung mga Torah, yung prophets, writings, di ba? Tinago nila yan. Bakit? Kasi nga sinusunog eh. Si Jehoiakim nga nanunog ng Word of God eh, di ba? Okay. Yan. So ito naman yung ostracon number 16, the prophet Jeremiah, Uriah, tsaka Hananiah. So makikita natin dyan, maaring yung nasa gitna na yan, na missing, alang yung nakuha. Hindi natin alam kung si Jeremiah yan, Uriah, o si Hananiah, the prophet. Kaya nakalagay dyan, sa gitna, kaya nakalagay dyan sa gitna, take your pick. Mamili ka na lang daw kung sinong prophet yung binabanggit dyan sa ostracon na yan. So, Opo, yung dulo po. Yung aya lahat, may aya. So hindi natin alam. Dahil nga nasira na yung ostracon. Pero ibig sabihin nun, yung prophet na yon nag-exist nung time na yon. Diba? Yun ang katibayan na nakuha sa Lachish. Okay, next slide. Ayan. Tapos nakuha nila yung seal ni Gedaliah tsaka ni Jukal. Ayan po. Ayan. Si Gedaliah, the son of Pashur, and Jukal, the son of Shelemiah. Pero ito yung panahon na po ni Prophet Jeremiah. Ito si Gedaliah. Po. Official po sila ni King Jehoiakim. So nung narinig nila yung prophecy ni Jeremiah, pumunta po sila. Siyempre natakot sila, narinig nila yung salita ng Diyos. Pumunta sila kay King Jehoiakim, ni-report nila. Tapos yun nga, pinatawag si Prophet Jeremiah. Pero yun nga, dahil nga salbahe si Jehoiakim, galit siya kay Jehovah. So imbis na pakinggan niya, inislit niya yung word of God. Tapos kinuha niya, binato niya Tama po. Sinisil nila. Yan. Katibayan na kanila yung letter. So yun. Yung seal nila. Yan. Okay. Next slide please. Yan. So yan, makikita natin dyan yung Libna tsaka yung Lachish. Ayan. So katulad ng sinabi ko, ayan po yung mga bayan na, ayun may Azekah rin po doon sa dulo. So yan yung mga bayan na kinuha ni Sennacherib. So bago siya umakyat papunta rito sa Jerusalem, niya muna po yan. Ayan. Tapos paakyat siya rito. Ayan, dito. Paakyat na siya sa Jerusalem. So, ayan. Next slide please. Yan po yung Azekah. Ayan. Present day Azekah. Ganyan na lang po nangyari sa kanya. Yung top view, yung aerial photograph, makikita natin na in ruins na talaga. Pero mataas. Nasa taas siya. Ngayon, ito yung upper right natin, makikita ninyo na nasa ibabaw ng hill. Yan, yung Azekah. Yun naman po sa baba, makikita natin, ito yung nasa Azekah yung kumuha ng picture. So yan yung makikita nyo. Kung nasa Azekah ka, pipicture mo yung plains, ganyang kataas yung Azekah. So, kung atake yung mga Syrian, mahirapan talaga sila. Kaya, bago nila nakuha yung mga cities na yan, it takes years, months and years ng paglaban. Next slide, please. Another picture ng Azekah. Ayan. Next slide, please. Ayan. So, ngayon, syempre, kailangan magpa-register sila, yung mga archaeologist. So, hinuhukay nila, kumukuha sila ng mga artifacts, naghahanap sila. Ayan, sa Azekah. Next slide please. Ayan, Libna naman. Ayan. So same pa rin yung mapa. Makikita natin dyan yung Libna tsaka yung Lachish. Ayan. Yan yung, so, kung ito yung Jericho, lumalabas dito tumawid si Joshua.
Di ba? Dito sila. AI, yun. Inatake niya yan. Yung Gibeon. Yan. Ito yung mga inatake ni ano eh. Tapos pagdating dito, nilabanan siya. Di ba? Yung Eglon, Debir. Yan. Yung mga cities captured by Joshua. So ngayon, nandito yung Jebus. Yan nga yung Jerusalem. Kaya pagka umatake, paatakihin mo muna to, papunta rito. Kaya yung sinasabi ko sa inyo last week, dito naka-encamp yung army ni Sennacherib. So ito yung inatake. So nandito yung forces ng Egyptian army. So ngayon, pag namatay na yung reserve mo, naubos yung 185,000 mo, wala ka nang pamalit dun sa umaatake. Kaya nag-retreat na si Sennacherib. So di ba yung sabi ko sa inyo, nandyan naka-encamp yung sa plains, hindi sa hill country. So next slide. Libna. Ayan po, yung Libna. So nasa taas din po yung Libna. Mataas pa rin yung lugar niya. Next slide please. Ayan, may well. So ibig sabihin nun, sinasahod nila yung ulan, tapos sinisure nila na makukuha nila. Diba? Ina-ensure nila na makuha nila yung tubig. Diba? So ganun din yung kahit nasa Masada. Diba? Present day Masada makikita ninyo. May mga ganyang pangsahod ulan. So ino-optimize nila yung rainy season. Ayan. Next slide please. Ayan. Ganyan po yung Libna. Ayan. So para pag binabasa ninyo, mabuhay yung pag nagbabasa kayo ng Bible, para mabuhay. Po. Tama. Tama. Bundok, mahirap. 'Di ba? Lalo na kung may wall yan, 'di ba? Impregnable yung mga walls nila, makakapal yun. So, natatalo man nila, pero talagang it takes months. Tsaka marami ring namamatay sa kanila, sa army nila. Kasi nga pag sumusugod, pinapana o kaya nilalaglagan ng bato. Kaya nga, tama, sa sindakan. No? Saka sa pananakot, yung mga nahuhuli nga nila, 'di ba? Tinotorture nila sa harapan ng mga tao. 'Di ba? So yung mga ganyang brutal atrocities, hindi na yan bago. Kasi ginagawa rin yan nung World War II. Diba? Kinukwento nung tatay ko. Yung tatay ko kasi nabuhay nung World War II. Bata pa siya. So nakikita niya yung mga ganong brutal atrocities. So hindi na po bago yan. Di ba? Next slide please. Ayan, yan yung Libna. Ayan, mataas. Ayan, yung aerial photograph dun sa taas. Ayan, Google. Ayan. So ganyan paakyat. Akit ka ng bundok para maakyat mo yung Libna. Okay. Punta naman po tayo. Next slide. Punta po tayo sa Jerusalem. Yan. Ito po yung walls of Jerusalem. Yan. Next slide please. Ganyan pag inaatake. Ayan. So yung hari, si Sennacherib, hindi na siya nakaabot ng Jerusalem. So parang ganyan yung depiction. Na pag umaatake ang Assyrian, ayan, ganyan, pupunta sila, lalapit sila. Ayan. Yung kanina binasa natin, ayan, Hezekiah's wall. Next slide please. Besiege. Next slide. Yan. Sabi po dyan kanina sa binasa natin, also he strengthened himself and built up all the wall that was broken. Yung hipuron si King Hezekiah, and raised it up to the towers and another wall without, and repaired Millo in the city of David, and made darts and shields in abundance. So ito po yung Millo. Next slide please. Makikita po natin yung Millo. Yan yung wall. Yan po yung wall na pinagawa ni Hezekiah. So yung pinagawa po ni Hezekiah na wall, hindi po yan yung yun yung mga naunang wall. Pinadagdagan niya yung pader, pinakapal. So nasa 30 feet yung iba, 20 to 30 feet yung kapal ng wall. So ibig sabihin nun, yung wall niya, maaring mula ron sa pwesto ni Preacher Joel hanggang dito sa akin. Ganyan kakapal yung mga wall. 'Di ba? Bakit? Kasi nga meron silang mga battering rams, 'di ba? Para matagal bago masira, 'di ba? So yan, tinambakan ng mga pader, pinagsama-sama yung mga bato. So ganun po yun sa kaliwa. Ganyan po yung pinagawa ni King Hezekiah. So nakita po nila yan. So ganyan kakapal, ang kakapal ng mga wall na yan. Ayan. Kay King Hezekiah po yan. Yan yung po yung binasa natin kanina. So tama, 'di ba? Yung sinasabi ng Bible. Diba? Next slide please. Ganyan. Ganyan po yung itsura niya ng pader. Ayan, sa Jerusalem, ganyan po yung pader ngayon. Ayan.
Okay, next slide please. So yung Millo na sinasabi na pinagawa niya, ito. Ito po yung portion na yun. Ito po yung Kidron Valley. Diba? So ngayon, akit ka ron para maatake mo yung pader. So dito yung temple yan. Ito po yung Millo, pinagawa niya. So ito po yung City of David. So pakibalik po. Ayan. Ayan. Ito yung pader niya na bago na pinagawa. Mamaya didiscuss pa natin yan. So yung Millo muna. Yan. Next slide please. Ayan. Yung Millo yan. So pinagawa niya. Pag hindi pinagawa ni ni King Hezekiah, maakyat yan. Papunta doon sa pader. So ngayon, kung maayos yan, makinis yan, hindi sila makakakyat yan. Tatakbo sila, madudulas sila. So pinaayos daw yan ni King Hezekiah according doon sa binasa natin kanina. Ayan. Next slide please. Ayan. So yan pa rin po yung Millo. Yan. Ayan. Millo rin po yan. Next slide. Ngayon sumunod, may binanggit po dyan sa binasa natin kanina sa 2 Chronicles chapter 32. Okay. Tingnan natin doon ha. Ang sabi dyan sa next slide yan, 32, 1-4. Ayan. Binasa natin ito kanina. After these things and the establishment thereof, Sennacherib, king of Assyria, came and entered into Judah and encamped against the fenced cities and thought to win them for himself. Akala niya mananalo na siya. Bilib na sa sarili. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come and that he was purposed to fight against Jerusalem, nakita na ni King Hezekiah. So he took counsel. Sinabi niya, kinausap niya yung mga niya. Ayan, sa verse 3, with his princes and his mighty men. Ngayon, ano ang pinag-usapan nila? To stop the waters. Kailangan pagdating ng Assyrian Empire, wala silang matatagpuan na tubig. Ngayon ang problema, yung Gihon Spring ay nasa labas ng pader ng Jerusalem. So may problema. Yung tubig nila, yung water source nila, nasa labas ng pader. Kaya ayan ang ginawa nila. Ayan fountains which were without the city and they did help him. Pagdating po sa verse 4, next slide yan. So there was gathered much people together who stopped all the fountains and the brook that ran through the midst of the land, saying, why would the kings of Assyria come and find much water? So kailangan wala raw matagpuan ng mga tubig doon. Yan na natin silang mga uhaw dyan. Basta tayo may tubig. Pagdating sa verse 30, this same Hezekiah also stopped the upper water course of Gihon and brought it straight down to the west side of the city of David. And Hezekiah prospered in all his works. Ayan, next slide please. So nagpagawa po si King Hezekiah ng tunnel from Gihon Spring papunta sa Pool of Siloam. Yung Pool of Siloam po, napaka-importante po noon. Bakit? Kasi po, ang ating Panginoon sa Kristo, nung nagpagaling siya ng bulag sa John, nilagyan niya ng kumuha siya ng putik, ginawa niya spittle, nilagay niya sa mata, at sinabi niya magilamos ka ron sa Pool of Siloam. So, nung pagdating po ng mga, katulad dati ngayon, nandito tayo, may mga hawak na ng Jerusalem. So, pagdating po ng British dyan, wala po yung Pool of Siloam. Pinagtatawanan nila yung Bible. Wala naman yung Pool of Siloam sabi ng mga Bible skeptics. Accidentally, may nahukay po nila yung Pool of Siloam. Paano nila makalalaman na Pool of Siloam yan? Mamaya, may inscription po dyan. Babasahin natin. Na yung tunnel na pinagawa ni King Hezekiah ay doon nakatutok sa Pool of Siloam. Yung po yung end. So yung water doon po papunta. Ngayon, sabing ganon, no, mga engineer, sabing ganon, hindi raw maaaring mangyari yung pinagawa ni King Hezekiah. Na kailangan, kakayanin daw yan 3 years para magawa yan. Imposible raw na magawa. Ayan po, yung pababa. So dahil nga sa bato yan, di ba, napakahirap hukayin, i-chisel out, imposible raw, 3 years daw yan. Pero may reason po. Diyan natin malalaman. Next slide please. Yan. Ayan, pababa. Hezekiah Tunnel. Ayan, mayroong inscription. Mamaya, babasahin ko po sa inyo. Next slide please. Ayan, Hezekiah Tunnel. Ayan, next slide. Ayan po yung inscription. Ang sabi dyan, the tunneling, and this was how the tunneling was completed. As the stone cutters wielded their picks, each crew toward the others, and while there was still 3 cubits to go, the voices of the men calling each other could be heard. Since there was an increased sound on the right and left, the day the bridge was made, the stone cutters hacked toward each other, pick against pick, and the water flowed from the source to the pool. 1,200 cubits, even though
The height of the rock above the heads of the stone cutters was 100 cubits. So, ibig sabihin nun, may nagukay dito, may nagukay sa kabila. Nagkita sila. Di ba? Nagtagpo sila. So, ang nagukay po dyan ay kaya lang ay isang tao lang. Di ba? So, pag inukay niya, siguro may nasa likod niya tagahakot. So, pag napagod na siya, papalitan na siya. So, dahil nga sa kailangan, dahil sa emergency yung sitwasyon nila, talagang pinagtyagaan nila yan, nagawa nila yan. Siguro, within a month, ganon. Month time, nakuha nila na i-chisel out yung bato. Bakit? Kasi emergency, di ba? Under siege na kayo eh. Na-atake ng Lachish. So, kasunod na yung Jerusalem. Nagpe-pray naman sila kay Lord. Pero ginawa nila ng paraan, di ba? Gumawa rin sila. So, yan yung sinasabi dyan sa 2 Chronicles. Diba? So, yun yung dahilan kung bakit nagawa nila yan. Next slide please. Tignan nyo. May portion na malalaki. Kasya ang mga 2 tao. Tama, Pastor. Galing doon sa Gihon Spring. Papunta ng Pool of Siloam. Next slide please. Ayan. Yan yung Pool of Siloam, yung nasa kanan. Diyan bumababa yung tubig yan. Next slide. Ayan. Yan yung inscription doon sa Pool of Siloam. Next slide. Ayan, bababa ka doon sa Pool of Siloam. Sabi sabihin nun, yung bulag na pinagaling ng Panginoon, sa Gospel of John, bumaba pa siya dyan, papunta dyan sa Pool of Siloam. Malamang yan, maraming tubig yan. Mas maraming tubig nung panahon nila. Diba? Ngayon, parang kukunti na lang. Next slide, please. So, yun po yung route nung Hezekiah's Tunnel. So, mula doon sa Gihon Spring, ayan po, pinahukay yan. Dito yung meeting point. Ayan. Ito yung kanina, yung Kidron Valley. Diba? Ayun yung Pool of Siloam. Diba? Yun yung Siloam inscription. So, makikita natin doon. So, lahat ng sinasabi sa Bible ay totoo. Nakukuha nila, nakikita nila, yung evidences, nandoon sa mismong city na unearth nila, nakikita nila. Next slide please. Hezekiah's Tunnel. Yan. Yan. So, makikita niyo yung Hezekiah's Tunnel. Okay, punta po tayo sa ruling monarchs of the era. Yan. So, na-discuss na po natin yan. Yan ang mga contemporary ni King Hezekiah. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo na magiging ano nyo to, introduction nyo to the book of Isaiah. Paano pa, Pastor? Tama, Pastor. Tama. Para kasi yung Gihon Spring, nasa labas ng pader, makakakuha ng tubig yung Assyrian Empire, yung mga Assyrian armies. So, dinivert nila yung bubusan ng tubig, babagsakan, papasok sa kanila. So, wala na silang makukuha ng tubig sa kanila na, yan na, nakakapagtaka nga di ba? Napakataas ng Jerusalem, pero may water source, di ba? Kaya nga talagang binless ni Lord talaga yung lugar na yun, di ba? City of David yun, di ba? City of Peace, Jerusalem. Yun po ang ibig sabihin nun. So makikita po ninyo, ayan. Kasi nung nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, bakit si Pharaoh Necho ay tutulong sa Assyrian Empire? Bakit siya pupunta doon sa north? Bakit siya pupunta ng Haran? Bakit siya pupunta ng Carchemish para i-meet yung Babylonian armies? So, na-question sa akin yung, bakit tutulong Egyptian? Ikaaway nga nila yun eh. So, dito yung makikita. Dito. Nabasa ko, sa mga nabasa ko na, nag-research ako, na ito si Sethos, yung nabanggit ko last week, siya yung priest pharaoh, si Sethos, kapatid niya si Tarhaka. Yung kanina, yung pinakita ko na stele ni Manasseh. So, ngayon, si Sethos ay natalo. Ngayon, ang ginawa ni Esarhaddon, yung anak ni Sennacherib, dahil nga mahirap makipaglaban, gumawa sila ng puppet king. Itong si Tirhaka at si Sethos, hindi sila talaga Egyptian. Sila ay Nubian. Ibig sabihin ng Nubian, maring Ethiopian sila, pero hindi sila talaga Egyptian. So si Necho, yung lolo ni Necho II, nung panahon ni King Josiah, siya po ay naging puppet king ni Esarhaddon. So tinalo nila yung Nubian. So kaya underpower na, kakampi na ng Assyrian Empire ang Egyptian nung panahon na yan. Kaya tama pa rin, di ba? Tumutugma pa rin sa Bible, di ba? Yung history. Kailangan lang talaga natin mag-research. Kaya ngayon, naging anak niya si Samtik,
Pagdating po kasi sa Greek, hindi nila masabi yung Samtik, pinapalitan nila, nagiging Samathicus. Kaya doon sa Herodotus, yung libro ni Herodotus, yung dala-dala ko last week, ito po yung pangalan ni Samtik, Samathicus. Yan po. So, doon po tayo sa kabila. Kabila naman po. Ito to, yan. So, yun yung contemporary ni Manase, ni King Manase, si Merodach. Si Esarhaddon yun, kinulong si Manase. Kung makikita natin doon sa victory stele ni Esarhaddon. Okay, next slide please. Binibigay ko lang po sa inyo yung mga character. Kasi baka magulat kayo, bigla kayo may mga nabasa kayo. So ito, Roneko, anak na siya ni Samtik. So ayan na po si Sayaxares. Ayan na, si Nabopolassar. Si Nabopolassar po, ito pa isa pang tanong ko, nung nagbabasa ako ng Daniel. Bakit nung nakuha sila Daniel, bakit sila ginawang courtier? Bakit sila naging member ng court? Eh napakataas po nun. 'Di ba? Halimbawa ako, may hari ako, may kaharian ako. Eh biglang na-conquer ko kayo. Eh bakit kita gagawing member ng court ko? Eh napakataas naman ng privilege na 'yon. Pero pag nagbasa kayo ng history, kasi nga namatay si Kandalu, yung huling-huling Babylonian king, wala nang pumalit sa kanya na magaling na hari. So napasok sila ni Nabopolassar. Si Nabopolassar po ay Chaldean. So isa siya sa mga tribal leaders. Ang Chaldea po ang city of Ur, yung city of Abraham. Yan po yung city nila. So ngayon, ibig sabihin nun, bakante yung Babylon. So bagong hari, bakante yung court. 'Di ba? Kaya sila kumukuha, nangangalap ng mga, anong sabi, ang description, magandang lalaki, may royal blood, matatalino, nakapag-aral, 'di ba? So ganun po yung characteristic ni Daniel at saka yung tatlong kaibigan niya. 'Di ba? Yung pinasunog ni Nebuchadnezzar na hindi nasunog, 'di ba? Sila Shadrach, Meshach, Abednego. 'Di ba? Tama ako po. So yun ang paliwanag dun. 'Di ba? Ako kasi hindi naman sa kinu-question ko yung Bible. Mga bagay na chine-check ko bakit historically correct ba ang Bible. Pero tama, 'di ba? Captive sila. Supposedly yung mga captive naka-fetters, 'di ba? Pero ginawa silang courtiers. Ibig sabihin nun, meron silang portion ng pagkain. Kung babasahin yung Daniel, di ba? Binibigyan sila ng pagkain, alak. Sabi nila, hindi, ayaw namin yan. Gusto nila yung kosher food, di ba? Yung inaalaw lang na pagkain sa Bible. Yun lang po yung susundin nila. Yung diet nila, di ba? So, ito po, makikita ninyo, punta naman po tayo doon sa kaliwa. Ayan. Panahon na ni King Josiah, di ba? So, si Nabopolassar, nandiyan na siya. So, hindi. Balik po tayo rito. Ano na pala to? Introduction na kay Jeremiah po ito. Dito lang po pala tayo. Yan. Ngayon, itong King of Nineveh, siya na po yung si Ashur-etil-ilani. Siya ay anak ni Esarhaddon. Kaso, namatay siya dahil sa usurper. So marami po nagagawa ng mga hari ulit. So nagkaroon na naman ng upheaval. So ganun po lagi nangyayari, di ba? Ngayon si Nabopolassar ay siya na yung reigning king ng Babylon. So ngayon, yung pagdating po sa Median Empire, Median Kingdom, king of the Medes noon ay si Sayaxares. So ngayon, sinusugod na nila yung si Sayaxares. Sinusugod na nila yung Nineveh. So ngayon, ang inuna nila ay yung Ashur, city of Ashur. So tinalo nila roon, so umatras sila sa Nineveh, sinugod nila yung Nineveh. Di ba? Ngayon, yung Battle of Carchemish, mami, explain ko yan. Next slide please. So yan yung mapa. Yung tipsa, mababasa niyo po yung tipsa sa Jeremiah. So hindi natin alam kung nasan yung tipsa. Nagbigay siya ng, etong gumawa ng mapa, hindi pa malocate yung tipsa. So maring A, B, or C. Pero yung tips na yan, napaka-importante po niyan. Kasi inutusan po ni God, ni Lord si Jeremiah, na sumulat. Tapos pumunta siya dun sa tipsa. Kaya mababanggit yung tipsa na yan. Kaya kailangan alam niyo yung tipsa. Familiar kayo. So dito, galing sa Jerusalem. So yan yung kaharian ni King David. Ito, Syria na po ito. So ibig sabihin, nung panahon ni King David, wala nag-exist na country na Syria. Sakop sila ng Israel. Diba? So ito yung Hamath. Yung Hamath.
So yan po yung importante. Ito yung Chaldea. So nung nasakop po nila yan, ito yung Media, sinakop po nila yung Ashur, papunta na ng Nineveh. Diba? Next slide please. Ayan. Yan si Jonah. Ayan, makikita nyo si Jonah. Ayan, nung galing siya ng Joppa, niluwa siya ng whale. Diba? Pagdating doon sa right, nagpatubo ng gourd, ng gulay yung Panginoon Diyos, nagkaroon ng lilim si Jonah. Diba? By the way, si Jonah, sabing gano'n ng Bible skeptics, imposible raw na nalunok ka ng whale, buhay ka pa. So, pwede naman kasi may nalunok po ng whale na nabuhay. Kaya lang, anong nangyari sa kanya? Ano nangyari? Dahil sa gastric juice ng whale, na-shred yung upper skin niya. So, parang puti na siya. 'Di ba? Kaya si Jonah umaangal nung namatay yung gourd. Bakit? Kasi ang hapdi sa skin niya yung sunlight. Direct sunlight. 'Di ba? Sabing gano'n. Baka nakaiga na siyang gano'n. Lord, patayin mo na ako, Lord. Wala naman silbi na yung buhay ko eh. Bakit? Kasi siguro nararamdaman niya yung hapdi eh. Sabi niya gano'n, Jonah, nangihinayang ka dyan sa gourd na yan. Yung halaman na yan na pinang-cover ko sa'yo. Samantalang di ka nanginayang doon sa mga tao sa Nineveh na may mga tao na may mga bata na hindi nila alam yung kaliwa at kanan kamay nila. 'Di ba? So maraming inosenteng madadama. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos, 'di ba? Pero ano nangyari? Na-save ba yung Nineveh? Yeah, next slide please. Ayan yung Fertile Crescent. Yan po yung Levant, yung nasa kaliwa. Levant po ang tawag dyan ng mga scholars. Next slide. Ganyan po ang itsura na ng Nineveh. So ito po yung, kasi dalawa po yung ilog di ba? Yung Euphrates tsaka yung Tigris. Yung Tigris River, ayan po. So galing sa bundok, nagpagawa yung Assyrian king, si Sennacherib yata yung nagpagawa nitong aqueduct, para masupply ng tubig yung Nineveh. So ngayon, nung umatras sila sa Nineveh, ayan po, yung mga tao ay nagparty-party. Syria, Pastor. Nagparty-party sila, nagpakasaya sila. Kasi hindi na sila mapasok eh. Kasi makikita nyo sa susunod. Next slide please. Ganyan na yung tsura ng Nineveh, napakaganda. So, ibig sabihin, pakibalik na po, pakibalik. Hindi nyo mapapasok basta-basta yung Nineveh. Bakit? Kasi yung pader nila, kung makikita ninyo, may moat. Yung tawag dyan, moat, yung tubig. So, ibig sabihin nun, hindi mo siya maakyat basta-basta, masusuguri mo. May tubig. So, pagka naka-armor ka, hindi mo malalangoy yan, di ba? Lulubog ka, malulunod ka. O yung armas mo, paano? So, pupunta ka pa lang dito sa kanila, pinapana ka na nila, mamamatay ka. So, kaya sila, di ba, sinugod sila nila ni Nabopolassar at saka ni Nebuchadnezzar, di ba, yung mag-ama, yung Syrian army, pati yung Median army na sa pangunguna ni Sayaxeres. Di ba? Pinagtatawanan nila, nagparty-party na lang sila. Di ba? Mami, explain ko sa inyo bakit party-party. Kasi sabing ganon, sa Nahum, na nag-gun astray na sila, nalilito na sila. Kasi sila ay mga lasing, kabangga-banggaan yung mga chariots nila. Di ba? So ganyan yung Nineveh. Next slide please. Ayan. Next slide. Yan. Yan po yung ayan. Ito, yung Nineveh, most likely, mukhang nirebuild na lang yung on the same exact place din naman, yung mga yan. Kasi mapuputi na. Diba? Dapat medyo makaluma na yung kulay niya. Nineveh, next slide please. Yan. Yan yung itsura niya. Ayan. Yan yung mga design. Next slide please. Yan yung mga design sa palasyo sa Nineveh. So pag pinasok niyan, talagang mamamangha ka dahil doon sa splendor nung palasyo, nung loob. Next slide. Ayan, Nineveh. Next slide. Ayan, Nineveh. Next slide. Ayan. Yan yung mga tao nila. So, kumpleto sila. May army, may infantry. Next slide. Ayan, may mga archers. Ayan, may archers na sa labas, may sumusugod, may mga archers. Ayan, sa hagdan. Next slide. Ayan. May mga infantry na sumusugod sa fortress. Yan. Dinidescribe nila yung mga military exploits nila. Next slide. May cavalry sila, mga naka-armor na nakakabayo. Ayan. Next slide. Naka-chariots pa. So talagang magagaling yung army nila, well-organized. Next slide please. Ayan, namamana. Ayan, may mga armor, may mga shield. Dumidikit sila sa pader. Next slide. Yan.
Ayan, army. 'Di ba? Tapos yan, next slide. Yan, battering ram. So may mga pangsugod sila. Diba? Wala pang tangke no, nung panahon nila. So yan yung mga panggiba nila ng pader tsaka ng mga pinto, ng mga gates. Diba? Yan, pinapana sila. Yung may mga tao sa itaas, pumapana rin, lumalaban. Diba? Ganyan ang mga siege engine nila. Yan. Next slide, please. So yan po yung mga binabanggit ko. Next slide, please. Next slide, please. Wala na? Wala na. Yung next po, yung next. Baka yung sa CCC or DDD. Pakicheck po. Pakicheck. Baka yung susunod na po na lesson, yung DDD. Kasi biniyak ko po eh. Kasi hindi kaya ng isang email yung ano. Yan. May susunod pa po. Yung DDD na lang po. Pakicheck. Last ng portion ng ano yan. Mukhang matatapos ko po ito. Yan. Wala na. Yung next slide po, yung PowerPoint na may 3D. 3D. Ayan, next po. Sige po. Pero po, next slide. Makikita ko po yan kung ano. Ayan. Next slide, please. Next slide, please. Para makita ko rito sa akin kung tugma. Pag tumugma po, ay hindi. Ayan. Sige, pwede na yan. Ayan. Yan. Yan. Sa taas po. Pakitaas po. Sa pinakataas. Pinakataas. Wala na, yun na lang po. Yan na. Yan, baba po. Yan. Next slide. Ayan, yung kanina tapos na po tayo dyan. Next slide, yan. Yan. Next slide please. Yan po. Sige po. Ayan. So ngayon, ayan po yung Nineveh. Ngayon, tapusin ko na lang po. Punta po tayo sa Nahum. Paki-open nyo po yung Bible nyo sa Nahum chapter 1. Punta po tayo sa verse 8. Verse 8. Yan. But with an overrunning flood, he make an utter end of the place thereof, and the darkness shall pursue his enemies. So sinabing ganon, ito po ay prophecy ni Nahum. So si Nahum po, bago po nasira yung Nineveh, ito po yung sinulat kay Nahum. Ang sabi daw, ang gagamitin daw ay overrunning flood. According to history, yun kanina na pinakita ko na aqueduct, tinurn daw yun nila Nabopolassar ng Assyrian army para tumama yung tubig, yung gushing water, churning waters, tumama doon sa pader ng Nineveh. Kaya nasira yung pader. Ayan, dinescribe ni Nahum kung paano yung utter destruction ng Nineveh. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung pong tubig, kasi may aqueduct sila na galing sa bundok, galing sa galing sa Kandalu, nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta hill country, ginawa nila para may water supply sila. Galing sa hill country, nagpagawa ng aqueduct. Tapos yung aqueduct na yun, tumawid sa Nineveh. Ngayon sa Nineveh, ginawa nila, dinivert nila yung tubig. Tapos, pinatama nila doon sa pader. Kaya nasira, nagiba. Kaya, nakapasok sila. Ganun ba? Nababasa ng tubig kaya unti-unti nang nasisira. Ayan. Yan yung mapa, tama yan. So, with churning waters, nasira yung pader ng Nineveh. Ayan po yung sinasabi sa verse 8. Pagdating sa verse 9, why do you imagine against the Lord? He will make an utter end, affliction shall not rise up the second time. So, pinaprophesy po ni Nahum, ni Prophet Nahum, yung utter destruction ng Nineveh. Diba? Hindi na raw sila makakahirit pa. Wala na second time. Hindi na sila makaka-atake pa. Verse 10. For while they be folded together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry. Yan nga yung sinasabi ko.
Nagiinuman sila. Sabing ganun nila siguro. Hindi nyo maatake itong pader namin. Bakit? Kasi po yung, according to historian, yung pong pader ng Nineveh, dahil nga sa sobrang yaman nila, pinagawa nila yung pader nila ng 100 feet ang taas. Alam nyo ba kung gano'ng kalaki yung 100 feet? Yung nakikita nyo yung steel pole ng Meralco? Yung ordinaryong yung steel pole ng Meralco, ito pong nakikita nyo na poste, 30 feet yan. Usually 30 feet. Yung distribution pole ang tawag dyan. Yung steel pole, transmission pole ng Meralco ay 90 feet. So ibig sabihin nun, mataas pa roon ng 10 feet. 100 feet. So napakataas. Kahit na ilagay mo yung hagdan doon, hindi mo pa rin maakyat yun. Malamang malaglag ka parang mamatay ka. Ikamatay mo yung pagkalaglag mo. So napakahirap pasukin yung pader ng Nineveh. Ganon siya kataas. Tapos, gano'n raw kalapad. Ang sabing gano'n, yung lapad daw ng pader ng Nineveh, 3 chariots can drive abreast. Ibig sabihin nun, 3 sabay-sabay daw na chariot kaya magsabay-sabay doon sa pader. So, ibig sabihin nun, most likely, mas makapal pa rito yung pader ng Nineveh dito sa kwarto natin. Diba? Kasi 3 chariot daw ang pwede magsabay-sabay. So, 3 sasakyan. So, maaring ganito kakapal. So, lumalabas kasing 3 sedan na sasakyan pwedeng sabay-sabay. Ganong kalapad ang Wall of Nineveh. Pero, hindi na nga kailangan nilang sugurin. Kasi mahirapan nga sila, hindi nga nila mapasok, di ba? Diba? Kaya nga nag-inuman na lang eh. Sabi ko, hindi nyo kami mapapasok dito. Mag-inuman na lang tayo. Ngayon, nakaisip sila, they devised a plan na pinrophesy nga ni Prophet Nahum na yung tubig, sinira nila yung pader. Pagdating sa 11, there's one come out of thee that imagined evil against the Lord, a wicked counselor. Ito po si King Sennacherib daw yan. Yung evil counselor na yan. Pagdating sa verse 13, for now will I break this yoke from off thee and will burst my bonds in sunder. Yan. Yun daw yoke. Di ba? Pag na-atake nila yung mga bansa, nilalagyan nila ng yoke, nilalagyan nila ng chains. Di ba? Concerning thee, no more. Ayan, di na raw sila makakapagtayo pa. Di ba? Sabi sa, pagdating sa verse 2, chapter 2, tingnan po natin. Ayan. Ang sabi diyan, ayan, sabi diyan sa verse 3, the shield of the mighty man is made red. The valiant men are in scarlet. Puro dugo na raw. Ayan, nagkakagulo-gulo na sila. With flaming torches, in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken. And the chariots shall rage in the streets. Ayan yung sinasabi ko. They shall jostle one against another in the broad ways. They shall seem like torches. They shall run like the lightnings. Sila yun magkakabangga-banggaan na pagmamadali. Kasi nalilito na sila, natataranta na sila eh. Di ba nga mga lasing na sila? Eh dumating na yung mga kalaban, pumasok na, napasok sila. Dahil nabagsak nga yung pader nila dahil doon sa tubig. Di ba? You shall recount with word this. Ayan. Sabi sa verse 5. He shall recount his worthies. They shall stumble in their walk. They shall make haste to the wall thereof. And the defense shall be prepared. Susubukan nilang ayusin pa yung pader. Di ba? Kaso nag-stumble sila. Eh bakit mga lasing nga sila eh? Di ba? Hirap na hirap sila. Di ba? So ngayon, sinusubukan pa nilang isalba yung pader. The gates of the river shall be opened and the palace shall be dissolved. Yun daw mangyayari. Yun daw mga gates may magbubukas. So na-breach na sila. Napasok na yung city. Pagdating sa verse 6. Pagdating sa 7, si Huzab, ito pong si Huzab, ito po yung nanay ng hari ng Assyria, ng Nineveh. Si Huzab daw shall be led away captive. She shall be brought up and her maids shall lead her as with the voice of doves, tabering upon their breasts. Sabi-sabihin nun, maaring binabayo nila sa kakaiyak nila, sa sobra sama ng loob nila. Ganyan po yung nangyari sa Nineveh. Nineveh is old like a pool of water, yet they shall flee away. Stand, shall they cry, but none shall look back. So yung mga lalaki raw na makakatakas, run for their lives na. Hindi na sila titingin para, ay, yun na nangyari. Hindi na, kanya-kanyang takbuhan na raw. Ang tawag niya, magpupulasan na sila. Kanya-kanya na sila. Diba? Sabi sa verse 8. Verse 9, take ye the spoil of silver, take the spoil of gold, for there is none in the stone and glory out of all the pleasant furniture. She is empty and void and waste, and the heart melted and the knees smite together, and much pain is in loins, and the faces of them all gather blackness.
Yan, wala na raw matitira. Where's the dwelling of the lions and the feeding place of the young lions, where the lions, even the old lion walked and the lions whelped, and none made them afraid. So, dinidescribe daw yung Nineveh. Sabi ko, nasaan na to? Ito yung mga tao noon, mga lions, pinapakain daw nila yung mga kabataan nila ron. Busog na busog sa mga na-plunder nila sa mga cities. Ayan. Verse 12, the lion did tear in pieces enough for his whelps and strangled for his lionesses, and filled his holes with prey and his dens with ravin. Yung ravin po doon yan ay mga spoils. Behold, sabi sa verse 13, yung pronouncement against Nineveh. Behold, I am against thee, saith the Lord of hosts, and I will burn our chariots in the smoke, and the sword shall devour the young lions, and I will cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messenger shall no more be heard. So yun po yung pronounce it. Hindi na raw sila maririnig. Diba? Sabi po sa chapter 3, woe to the bloody city, it is full of lies and robbery, the prey departed not. Yan, napakasama raw nung city na yan. Yan, violent daw, yung violence, the noise of the whip and the noise of the rattling of the wheels, and the prancing horses and the jumping chariots, the horsemen, ayan na po, yung judgment. So katulad po ng sinabi ko sa inyo, pag binasa nyo po yung Book of Jonah, basahin nyo po, isunod nyo po itong Nahum. So ito po, diyan na po talaga nakita na talagang hinusgahan na ng Diyos. At itong Nineveh ay hindi na raw marirebuild. Sabi gano'n, yung army nila masisira na. Sabi gano'n. Sabi sa verse, papulus daw sila, napakarami nila sa verse 8. Pagdating po dyan sa verse 9, ayan daw, yung Ethiopia and Egypt ay mga helpers niya, tumutulong daw sa kanya. Tama naman, di ba? Yun yung si Pharaoh Necho. The second, muntikan silang tulungan. Yung Put po dyan ay Libya po yan. Yung Lubim, maaring Libya or northern Libya, Algeria yan. Yet was she carried away, she went into captivity, her young children also were dashed in pieces. Sabi sa verse 10, ayan, pagdating sa verse 11, thou all shall be drunken, thou shalt be hid, thou all shall seek strength because of their enemy. So yan po yung utter destruction ng Nineveh. Ayan po. Makikita niyo po yan kahit pag tinapos niyo po yan. Sabi ganun sa verse 19, last verse ng chapter 3, there is no healing of thy bruise, thy wound is grievous, all that here the brute of thee shall clap the hands over thee, for upon whom hath not thy wickedness pleased continually. So pinapalakpakan daw yung utter destruction ng Nineveh. Okay. Okay, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Okay. So here is what is our study.